Sabi nga, give love on Christmas Day. Mga kapuso, show some love by sharing. Ang pamaskong handog namin sa inyo, mga putok-batok na handa this holiday season. Craving for bagnet? Hindi na kailangan magpakalayo-layo pa. Dahil ang putok-batok na pagkain ito galing norte, madadaanan na lang sa kalye. Para bang street food ang take? Kaya ang mga napapadaan, hindi maiwasang matakam sa bet na bagnet. Dahil food cart ang gamit sa pagtitinda ng bagnet, madalas daw na pagkakamala ang siomay o pares ang itinitinda ni na John. Kaya ang naging solusyon niya para mapansin, ibalandra ang malalaking tipak ng bagnet sa daan. Nung i-start na itong business, nagtitingin ako kung ano ba makakapagpatawag sa mata ng mga tao. So naisip ko na ilagay siya sa clear na parang square na balde para pag dumaan niya kita nila na bagnet yung tinda. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, ang parking area na ito, nagmimistulang food park. Sa kanilang pwesto, dire-diretso ang tagtaran. Ang idea talaga niyan, yung matitira na bagnet, yun ang gagawing sisig. Pero ngayon, nababaliktad. Mas mabenta ang sisig kesa sa bagnet. Ang solo order na bagnet sisig with rice, mabibili ng 65 pesos. Kung pangmaramihan naman, mabibili ang sisig bagnet a la carte mula 110 hanggang 1,100 pesos. Kung bagnet lang ang gusto, makabibili mula 110 hanggang 870 pesos, depende sa dami. Crunchy yung ano niya, bagnet niya. Solid kasi sa halagang 65 pesos, may bagnet, sisig ka na, may rice ka pa. Tapos balance lang yung lasa ng mayonnaise, calamansi at toyo. Alat, medyo matamis-tamis at linamnam. Solid. Nagkaroon sila ng 5 pang dagdag na cart. 4 dito ay franchise ng kanyang mga kaibigan. Nakapagbukas na rin sila ng physical store at nakapagpapasahod na rin siya ng 9 na empleyado. Ang average namin na raw pork is mga 150 kilos per day. Siguro, tansya ko ang malinis na kita per week is 10 to 15,000 pesos. Mukhang sunod-sunod ang swerte ng mga negosyante sa kalye. Dahil ang cart naman na ito sa Quiapo, Manila, hindi pa man nagbubukas, may mga nakaabang ng parokyano. Galing pa po kaming Montalban, Rizal. Nakita namin online at sinubukan namin at satisfied naman yung pagpunta namin dito. Nakita ko lang sa mga reels and then came him all the way from LA. The sauce itself, it was good. Kung gusto niyo masipa ng anghang, sugod na sa kainang ito. Alas 2 ng hapon nagbubukas ang kainan ni Angelita. Deadma sa init at siksika ng mga gustong makatikim ng spicy kaldereta niya. Pork ribs ang ginagamit sa pagluluto ng spicy kaldereta. Pakukuluan ito ng 1 oras bago timplahan ng mga pampalasa. Ginigisa ko lang sa bawang sibuyas. Sinasama-sama ko na siya lahat. Saka gumagamit ako ng olive oil. Nilalagyan din ito ng keso para mas lumalim ang lasa. At ang star of the show, ang siling labuyo. Pakukuluin lang ng konti at maya-maya lang, ready to serve na. Malambot po yung laman niya. Masarap po ito. Masarap siya and lasang-lasa talaga yung anghang. Tapos yung sauce is very savory. Mula sa 25 kilos, umaabot na ng 150 kilos ng pork ribs ang nauubos nila sa isang araw. 4 hanggang 5 beses silang nagluluto ng spicy caldereta mula alas 2 ng hapon hanggang alas 2 ng madaling araw. Mabibili ito ng 100 pesos kada order. Pwede pumili ang mga customer kung may kasamang kanin o kung a la carte na mas marami ng kaunti ang serving. Ngayon kumikita na kami ng 20 to 30,000. Mas mataas pa minsan minsan 35,000 kada isang buwan. Bukod sa sisig at kaldereta, marami pang putahe ang pwedeng gawin sa baboy. Pero isa na siguro ito sa pinaka-paborito nating mga Pinoy, ang star ng bawat handaan, lechon. Lechon with chow pan, lechon sisig, lechon kare-kare at lechon paksiw.
Ilan lang yan sa mga pwedeng gawin sa lechon. Pero ang gamit na lechon sa mga putaheng yan, hindi inihaw o ipinrito, kundi iniluto sa pugon o oven, ang lechon hurno. Medyo nahahawig po siya sa lasa na niluluto sa uling. Nagsimula po kami nung March 2025 lang po. Nanay ko po ang nag-suggest na bakit hindi mo subukan mag-lechon hurno? Wala pang gumagawa dito noon. At ipangalan mo, lechon hurno, siguradong papatok dahil bago sa pandinig ng ibang kabataan. Para masiguro raw ang lambot at tamang lutong nito, 3 hanggang 4 na oras isinasalang sa oven ang lechon hurno ni Precious. Bukas araw-araw ang kanilang tindahan mula alas 5 ng hapon hanggang ma-sold out ang tindang lechon hurno. Dahil trending ang lechon hurno ni Precious, nakauubos sila ng hanggang 120 kilos ng lechon kada araw. Ano? Kakaiba po, masarap po siya. Ano pa? Hindi po siya common na dito na nabibili sa iba. Talaga? Masasabi mo ba kung paano ito niluto? Hindi Sa po tingin- siya yung traditional na imikot. Yung iniihaw, hindi ganon. O ano ang kakaiba sa lechon na ito? Sarap po. Masarap. Malasa. O anong kakaiba sa luto nito? Pugon, parang So hindi siya yung bagang diretso. Ang kita ni Precious, malutong na rin daw. Kumikita na po kami ng 5 digits, 6 digits po, monthly. Simula po na nag-trending. Lechon style din ang susunod na putahing ibibida. Pero ang paraan ng pag-iihaw, hindi nakatuhog at hindi rin iniikot-ikot sa nagbabagang uling, kundi iniluluto sa tinatawag na tandoori oven. Duck is an expensive protein, and I thought of a way na, yes, baka pumatok to kasi we're gonna use chicken. Ang pagkakaluto, may hahalin tulad sa pagluluto ng mamahaling Peking duck, pero ito with a twist. Luto at lasang mala Peking duck pero manok version. Legit na legit daw ang lasa nito ha, hindi peke. At nasa tandoori oven daw ang sikreto. Pumunta ako sa iba't ibang lugar dito sa Philippines para mahanap yung tandoori oven namin kasi nga hindi siya common eh. Ay, nako, wala akong magagawa dito kundi kumuha ng lutong Peking duck chicken. Bye! Para sa malalamig ang Pasko, pasok sa inyo ang 179 peso meal na quarter size Peking duck chicken with java rice at drink pop. Para naman sa mga magpapaskong may kapiling o kasama ang pamilya o barkada, Gina sa isang buong Peking duck style chicken sa presyong mula 429 to 449 pesos. Para sa mas kumpletong food venture, masasarap pa raw yan pag isinawsaw sa kanilang signature hoisin sauce. Ano? Masarap? Pag-amin ni AIM, kumikita na sila ng mahigit 200,000 pesos kada buwan. Talaga namang nag-fly ang kanyang negosyo. Iba-iba man ang inspirasyon ng bawat handa tuwing Kapaskuhan. Nagkakaisa pa rin ang lahat sa paghahain ng mga putaheng hindi lang nakaka-happy tummy, kundi mga negosyo ring merry-merry.